Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kachismos ang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang mainit nating chika na pag-uusapan ay may kinalaman nga dito na movie ng Kim Pao na kung saan meron pong malaking rason ang Star Magic kung bakit po i-delay ang movie ng Kim Pao. So mamaya pag-uusapan po natin yan para maliwanagan po ang lahat. And ganun din, pag-uusapan din po natin itong bardagulan na magbestie na si Kim and si Darren. So si Darren mayroon pong ibinuking kay Kim Chu. Grabehan din talaga tong bibig ni Bestie Darren, ano? Medyo pasmado din eh. Kaya itong si Kimi, napapasigaw na lang ng tama na. Ang aga-aga, mga ganyan. But before that, sa mga di pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po niya subscribe button at notification bell para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, unahin na nga po muna natin pag-usapan. Ito pong tungkol sa movie ng Kim Pao na kung saan meron pong ilang disappoint kung bakit inurong ng Star Magic ang pagpapalabas ng movie ng Kim Pao. So, meron naman po guys itong malaking dahilan kung bakit. Kaya wag po tayo masyadong sensitibo. Mauunawaan nyo rin po yan. So, pakinggan nyo nga po ito. Yung komento po sa atin ng isa nating commentor. Mula po kay Ginang Mirna Santiago, magandang gabi po sa inyo at shoutout. Yes, for this year, it is cut then ang box office king and queen. If you will analyze the true picture, intentionally, ABS-CBN strategically positioned the movie Hello, Love Again this year and Kim Pao's movie for 2025. Surely the management believe both movies will be successful. This is why Kim Pao's movie was intentionally moved for 2025. This is a good management decision. Walang sapawan. Nawa po inaintindihan nyo yung sinabi dito ni Miss Mirna Santiago. Yan yung reason palagay niya na dahilan kung bakit minove ang movie ng Kim Pao. So at least 'di ba? Taon-taon ay may maitatala pong Star Magic kasi nakukutuban din nila na ang movie po ng Kim Pao ay mayroon pong ibubuga at gagawa rin ng history. Kaya upang sa ganon, after po ng Hello, Love Again, ibigay na po natin sa kanila ang taon na to. Then ang Kim Pao naman sa 2025. And totoo, it's a good intention, it's a good management decision, it is good strategy. Kasi at the end of the day, ang magre-release po niya na Star Magic. So, dapat wala pong sapawan. Kaya ayon sa 2025 ang Kim Pao kasi they believe na talagang rin po gagawa ng ingay ang Kim Pao's movie. So, i-manifest po natin yan. Samantala, sabi naman ni Miss Rebecca Pato, nakita ba nila si Kim kanina sa It's Showtime? Super happy siya as in. So, nung nakaraang araw po niya ito komento. Super happy siya as in. Never niyang iniinda ang mga bashers. Yan ang attitude. Masaya, maligaya. So, ugali naman na po ni Kimi talaga ang ang mang deadma ng bashing kasi bakit nga naman kailangan pang pagtuunan ng pansin ni Kim Chu. Oras nga po niya sa kanyang mga ginagawa hindi na po magkasya. Bibigyan niya pa ba ng oras yung mga bashers na yan na kung saan wala naman pong maitutulong at the same time ay halata naman
na mga may problema yung mga basher na yan sa buhay nila. So si Kimi, masaya po sa buhay niya, ayaw na niyang madamay pa sa problema ng mga taong to. Samantala, so eto na nga, yung post nga po ni Darren na naghahanap siya, bumibili siya ng pasalubong para sa kanyang bestie na si Kimi. How sweet nga po na friend. Pero alam nyo ba guys, maya't maya naman daw po kasi talaga ang pangungulit ni Kim Chiu. Kaya parang sapilitan na daw yung yung kanyang regalo. Kasi nagbabardagulan po sila ngayon, ang kulit po nung mag-bestie. Na kinatutuwa naman po ng mga fans dahil good vibes ang dating ng mag-bestie na ito. So talagang bangayan ngayon sila. Dalawa at nagbabardagulan. So ito po ang pambubuking ni Darren kay Kimi. Sabi nga po nung mga fans, grabihan itong si Darren at pasmado rin ang bibig. Yung tipong nagpapasalamat na nga si Kimi sa kanya, sabay naman ibinuking, inilaglag yung kanyang bestie. Nagpahamon talaga siya. Thank you. Batulog agad. Utusan mo ako. Anong gusto mo? Kape, tsaa? Kasi peer pressure na lang yung pasalubong mo eh. Kasi minessage niya po ako sa Viber, Instagram, WhatsApp, saan pa, iMessage. Tama na, tama. Pati RM namin, sinabihan niya yung RM namin, uy, Ate Yani. Tama na, tama na, tama. I-remind mo kay Bestie ha, yung hamon ko. Tapos pag nagpunta siya ng Real Madrid. So, caption naman dito ni Kimi, iba ang bestie ko at Darren Espanto, hamon. Wow, fresh from Barcelona. Thank you, bestie. Dahil lagi akong may pasalubong from Canada. Lululemon to Spain, jacket and hamon. San ang next time travel mo? Expect ko na pasalubong ko? Ha ha ha. Hashtag Budol Realness, hashtag the best ever. So, nag-aantay pa si Kimi ng next na pasalubong. Samantala, dumako naman tayo ngayon guys at pag-usapan ito pong event ni Paolo Avellino sa December 5, 2024. So, mukhang may solo event po ngayon si Papi Paolo. Ngayon ang tanong, sasamahan kaya siya ni Kim Chiu? Naku, hindi natin sure kung makakasama si Kim. Pero ito nga po yung event ni Papi Paolo. Cabecera Festival Night and makakasama po niya dito ang ilan sa mga artista. Sayang, bakit wala dito si Kim Chiu? Wala rin naman po sigurong masyadong gawa si Kimin yan. Pero malay natin, ano? Baka may gawa si Kimi kaya hindi. Anyway, ito nga po sa December 5, 7 p.m. po yan. Palayan City Plaza Concepcion. 59th founding anniversary, Palayan City, Nueva Ecija. So, ayan guys, sa mga malapit sa Nueva Ecija, ito na po ang inyong pong pagkakataon na makita si Paolo Avellino at mapanood po muli siya mag-perform. Samantala, mula naman sa komento ni Miss Mirna Santiago, may point of view in my own observation. Ang bashers ni Kim Chiu ay hindi fans ng Katden, kundi yung dati pa. Gagamit sila ng iba't ibang paraan para to do weak things they are doing against Kim Chiu. Ang affected ay sila din at idol nila. Think about it. Sa kanila din bumabalik ang ginagawa nila. Do they know the golden rule? Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. Ano ang nangyayari? Lahat ng paninirang ginagawa nila para lamang i-down si Kim Chiu, ano ang balik? Sa kanila din, di ba? Tanong ko, lumalakas ba o tumatanyag ba ang kanilang idol? Hindi, di ba? Siyempre, the management will do everything to promote their idol's project. Tanong ko, what is happening? May maganda bang nangyayari? Kumikita ba? Yes, of course, kasi may ibang lead stars kasama, di ba?
May new projects ba? May new endorsement ba? Na-sign? Mayroon ba? The best is to stop the hate. Better to pray and support their idol's project. So, blessings will come. So, may point naman guys, kasi hindi naman nga siguro mga cut then points, baka mga mapagkunwari kasi alam niyo naman ang mga bashers, lahat po ng paraan ay gagawin nila para atakihin si Kimi. So, yun lang guys ang ating update. Maraming salamat sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.